Hello mga kasikit, nandito tayo ulit para gumawa ng tutorial gamit natin ang Arduino 2560. So ang ating pakay ngayon mga kasikit ay upang i-blink natin or maprograman natin para mag-blink ang LED na nakakabit sa Arduino 2560. So ano ba ang ating mga kagamitan na kailangan mga kasikit? Kailangan natin ng Arduino, actual Arduino 2560, wire link, tapos LED, then resistor. So ito rin yung graphical representation mga kasikit na ating circuit na ating gagamitin, schematic na ating gagamitin. So ganyan yung pagkakonekta mga kasikit sa ating mga parts na ika-connect doon sa ating Arduino. At ating tututunan ngayon mga kasikit kung paano natin gagamitin at paano natin programan ang Arduino. So, itong Arduino na microcontroller mga kasikit ay ida-drive niya yung LED sa kung anong gusto natin mangyari sa kanya sa pamamagitan ng program. Unlike noon, the olden days na wala pa tayong microcontrollers noon or hindi pa accessible ang microcontrollers sa public, hindi pa masyado siya known. Ang gumagamit lang noon mga kasikit ay mga designer, electronics engineer lang ang nakakagawa niyan. So far sa ngayon, may mga groups na gumawa na para maging accessible sa mga tao kahit na hindi sila designer. Basta mayroon silang konting idea sa imagination at saka konting kaalaman sa program ay nakakagawa na sila ng mga bagay-bagay na gamit lamang ang Arduino at programming. Hindi na kailangan nila babaguhin lagi yung circuit, hindi na nila kailangan pang i-modify lagi kung mayroon silang gustong gawing pagbabago dun sa kanilang circuit na katulad nito, isang LED lang ang nakalagay mga kasikit, which is papakita natin sa inyo kung paano natin i-blink, pag-ilawin, pag-i-off yung LED sa pamamagitan lamang ng programming mga kasikit. Hindi na natin kailangan pang maglagay dito ng trim pot or something na gano'n para mag-blink siya, bumilis yung blink niya. Hindi na mga kasikit, gamit lang natin ng Arduino. So, okay, alam na natin ang mga kailangan. Ito yung available na mayroon ako. Arduino Uno dapat ang ating gagamitin mga kasikit. Kaya lang sa ngayon, hindi tayo masyadong nakakalabas dahil nga sa current situation natin ngayon sa quarantine. Kaya umpisahan natin mga kasikit. So kailangan natin ng mayroon na tayong naka-install na Arduino IDE doon sa ating computer, which is doon sa mga una kong tutorial na nabanggit ko na sa inyo mga kasikit kung paano mag-install nun. So kapag nag-create ka ng new file new, ito yung lalabas sa kanya. Mayroon na siyang template actually. So di-discuss ko sa inyo kung ano ba yung parts by parts nito. So dito sa banda dito mga kasikit, dito sa space na ito, dito tayo magde-define kung ano yung mga pins na ating gagamitin dito sa Arduino. Dito naman sa void setup, at saka void loop, lagi-lagi mga kasikit, ito yung bare minimum o ito yung minimum na kailangan ng Arduino IDE para makapag-function siya. So, yan. So, dito sa setup, dito yung configuration natin. So, halimbawa, sasabihin ko kay Arduino, okay, gagamitin natin yung terminal 0, which is dito sa ating illustration mga kasikit. Ito yung digital pin number 0 mga kasikit. Digital pin number 0 yan. So, kung i-view, zoom in natin para makita natin. Yan. Ito yung pin number 0, digital pin number 0 yan, which is inactual, nandito siya. Hindi lang natin makita dyan mga kasikit dahil madilim ang ating ilaw. So, kaya inilabas ko itong representation sa digital schematic na to para illustration, para makita natin kung saan. So, ganyan siya mga kasikit. Nakakonect yung digital pin 0 doon sa resistor saka diode, then back to ground. Yung column na to, row na to mga kasikit, lahat connected yan. Dito rin lahat connected din yan, pero ito at saka to hindi sila connected. Ito rin yung mga columns na yan, puro connected yan vertical, pero yung ito at saka yan hindi rin sila connected. Yung mga adjacent na columns mga kasikit, hindi sila connected. Okay, so ngayon
uumpisahan na natin mag-program. So, naintindihan na natin yung pagka-connection nito, mga kasikit, which is inactual ganun. Ngayon, nakailaw pa nga yung LED natin sa ngayon. So, gamitan natin ng IDE. So, ito na. Sasabihin ko na ngayon dun sa kay Arduino na yung terminal ko ay ito yung syntax, int. Ang gagamitin kong pangalan ng terminal ay LED kasi nakakonekta doon sa LED ko. Sabihin ko LED lang kasi mag-isa lang naman siya. LED. Kahit na anong pangalan naman na gusto nyong ilagay mga kasikit, pwede lang siya. So, 0. So, 0, ibig sabihin, yon yung digital pin number ko ng Arduino, which is 0. So, then pagkatapos nun, wag nating kalilimutan na maglagay lagi ng semicolon termination kasi ito ay, ang style ng programming nito ay C language mga kasikit. So, okay, nasabi na natin dun sa Arduino natin na yun ang pin na gagamitin ko, pin number 0. Dito sa setup, i-configure ko siya kung ano yung pin na yon. So, mayroon tayong input, mayroon tayong output na pin. So, since na magdadrive tayo ng LED, i-configure natin siya as output. So, paano natin sasabihin kay Arduino yon? So, ganito yon. Pin mode ay, ano yung pin na i-configure natin? Siyempre, yung 0, pwede mong ilagay ng 0 yan, pwede mong ilagay ng LED. Parehas lang sila. So, LED ang ilalagay ko. Then, output. Yan. So, mga kasikit, sinabi ko kay Arduino na yung LED na terminal na yan o terminal 0 na yan ay gagawin ko siyang output. Okay. Pagdating natin dito sa loop, ito ay kung saan paulit-ulit na in-execute ni Arduino yung mga codes na nandito. Paulit-ulit lang yung mga kasikit until such time na i-turn off nyo na yung Arduino. So, ang sasabihin ko sa kanya ngayon, yung LED na yon ay magsusulat ako ng status. Tama ba yung term na status? Basta magsusulat ako dun sa terminal na yan ng, ito naman yung syntax, digital write, di ba? Magsusulat. Oops, wrong spelling. So, digital write. Saan ako magsusulat? Doon sa LED na terminal. Ano ang isusulat ko? Hi. Hi. So, remember mga kasikit, na sa digital tayo, which is sa ngayon ang ginagamit natin currently sa digital is binary, which is 1 and 0 lamang mga kasikit. So, ngayon, pag sinabi mong hi, ano ang voltage supply ni Arduino sa ngayon? 5 volts. So, dito sa ating current setup, 5 volts lang tayo. So, pag sinabi mong hi, 5 volts yon. Pag sinabi mong low or 0, 0 volt yon. Okay? High or 1, 5 volts. 0 or low ay 0 volt. So, siyempre, pag sinabi natin high, ano ang mangyayari doon sa circuit natin? Ay, yung Arduino natin, maglalagay siya ng 5 volts dito. 5 volts. So, alam natin na ang ground is 0 volts. So, 5 volts minus 0 volts is equivalent to 5. So, mayroon potential difference between sa pagitan ng LED at saka resistor ay may diferensyang voltahe. Kaya kung may diferensyang voltahe mga kasikit, mayroong flow, dadaloy ang kuryente. So kapag nagdumaloy ang kuryente dyan mga kasikit, iilaw ang ating LED. Yan. So titignan natin kung tama ba ang ating ginagawa. Ano ang kanyang reaction pag prinograman? Oops, teka lang muna mga kasikit kasi nakabuhay pala siya, no? So gawin nating off. Ilaw natin para tingnan natin kung mag-off yung LED na yan. So, yan. Low. Yan. Then, program natin. Bago natin i-program, tingnan muna natin yung tools kung tama ba. So, tools. Tapos, yan. Makikita nyo, malilista rito mga kasikit ano yung board na ginagamit nyo, which is sa atin is Arduino Genuino 2560, which is selected naman na siya. At sa kanyang Atmega 2560 na board, processor, selected na rin din naman siya. At saka yung communication port. Dali lang mga kasikit na wala. Yan. Fortunately, ang nakikita lang ng serial port na nakakabit dito sa laptop na to ngayon, sa ngayon ay COM2 lang. So, yan lang naman yung available. So, alam natin na automatic doon siya nakalagay. At saka makikita nyo mga kasikit, nandun din yung
pangalan ng Arduino. Kasi minsan yung iba walang ganyan eh, hindi naka-identify kung ano yung nakakabit dun sa COM port 2. So siguraduhin nyo lang na yan yung port na nakakonect kung nasaan yung ating Arduino, mga kasigit. So okay. So then programan na natin. Kung makita nyo yung arrow na nakaturo sa kanan at saka yung status indicator nya is upload. So yun ang pipindutin natin para may upload natin ang ating code doon sa ating Arduino na actual. So pag pinindot ko yan, makikita nyo rin dito na mayroon siyang progress bar para isend niya yung code doon sa Arduino dito. Yan. So kanina nakailaw yung LED, tinurn off natin siya dito. So yan, nag-off na siya mga kasikit. Yung kanina walang program yung Arduino kanina, kaya naka-high yung terminal 0 niya mga kasikit. So paano natin ngayon bubuhayin ngayon yan? So simply, baliktarin lang natin kanina mga kasikit kung ano yung nilagay natin dito na low. Gawin natin ngayon yung high para mag-turn on yung LED. So subukan natin ilagay. Then high. Oops, wrong spelling na naman. High. Yan mga kasikit. Then try nating i-upload. Then tingnan natin kung magta-turn on. Yan mga kasikit, nag-turn on na siya. So ibig sabihin, para may turn on mo yung LED, digital right, high. Pag may turn off mo, digital right, low. Ganun lang mga kasikit. So, okay, gawin natin magbi-blink mga kasikit. Subukan natin kung paano siya i-blink. So madali lang mga kasikit. Copy. Then, paste. LED high, LED low. So, ito, gawin natin low. So, ang ibig sabihin niya mga kasikit, forever na naglo-loop yan, i-turn high niya yung LED, i-turn low niya. Then, tingnan natin mga kasikit. So, pag in-upload natin yan, oops, bakit hindi naman siya namamatay mga kasikit? Kasi ganito yung explanation yan. Pag digital right, binuhay mo yung LED mga kasikit, then turn low, i-off mo siya, babalik na naman siya, buhay na naman, low na naman. Nangyayari yan sa napakabilis na oras mga kasikit. Mabilis yung pag-turn on at pag-turn high. So, yung mata, hindi natin nakikita yon. So, ang nakikita ng mata natin is buhay na lang lagi yung LED. So, para makita natin kung nag-on off ba siya, lagyan natin ng delay bawat state ng LED. So, halimbawa, maglagay tayo ng off, 1 segundo ka munang naka-on. Tapos, maglagay tayo ulit dito. Oops, isang segundo ka muna naka-off. Ayan. So, pag gano'n ang inuulit-ulit niya, mayroon tayong 1 segundong interval. So, makikita natin yung pag-turn on at pag-turn off. So, paano naman ang syntax nun mga ka-circuit? Ang syntax nun is delay. Ay, ba't di ko mapindot? Delay, tapos 1,000. Ano ba yung 1,000 mga ka-circuit? Yung 1,000 na yan ay milliseconds ang equivalent niyan. So, kapag kinonvert mo into seconds, magiging 1 second yan. Yan. Milliseconds. So, 1 second. So, multiply mo yan ng 1,000 din. So, magiging 1 lang siya. Divide mo ng 1,000. So, magiging 1 second siya. Okay. So, ganyan mga sigit. So, dito, makikita na natin ang interval within 1 second. So, upload natin yung code. Yan. So, dapat magbe-blink yung LED. Yan. Nagbe-blink na yung LED ng interval of 1 second. So, dati dito ba, pag gumagawa tayo ng blinker, gumagamit pa tayo ng 2 transistor para maging flip-flop, or gagamit pa tayo ng LM555 para nang sa ganun ay yung timer IC, makapag-blink tayo ng LED at mabago natin yung speed ng LED sa pamamagitan ng pag-ikot ng potentiometer dati doon sa LM555. Pero dito mga ka-circuit, wala na tayong babaguhin dyan sa circuit. Ang babaguhin na natin is yung program. So, di ba, mas versatile siya mga ka-circuit, hindi na katulad noon. So, ang gagawin natin halimbawa dito, bilisan natin yung blink. 300 lang mga ka-circuit, tapos turn on mo siya. Watch kung anong pagkakaiba mga ka-circuit. Dati is 1 second. Ngayon, mas mabilis na siyang
Mabubuhay lang siya ng 300 milliseconds. And then, mamamatay siya. Then, paulit-ulit na lang yung mga kasikit. Ayan. Huwag nating bilisan pa ulit kung ano ang kanyang reaction, mga kasikit. 30 milliseconds na lang siyang mabubuhay. Tingnan natin. So, yan. Saglit lang ang kanyang pag-blink. So, dito mga kasikit, nakita natin kung gaano ka-versatile ang microcontroller sa panahon ngayon. So, ito yung ginagamit sa mga automation projects din na hindi complex masyado ang ina-expect na kalalabasan, mga kasikit. Although, capable din na mag-perform, pero hindi katulad ng microprocessor, mga kasikit, na talagang mas extensive or mas complex ang kanilang ginagawa. So, okay, mga kasikit, I hope na nakatulong ito para sa mga kapwa kong beginners. Until sa susunod na naman na ating tutorial.